Nangyari itong experience na to taong 2023 sa kilalang mall somewhere in Imus. Ito yung mall na katabi lang ng malaking public market. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng mall pero kung taga-Imus ka, alam mo na kung anong mall ang tinutukoy ko. Sa mall na yon nakakuha ng marerentahang pwesto yung tatay ko para mag-open ng maliit na cafe. Kami naman ng dalawa ko pang mga kapatid na babae ang nagsasalitan sa pag-duty bilang barista at kitchen staff doon. Sa third floor nga pala yung nakuha naming pwesto. Malapit yun sa food court at activity area kung saan ginaganap yung mga special events ng mall. Sineta pala namin yung shop na yon as cozy at may pagka-aesthetic na cafe, gaya ng mga nauuso ngayon. May TV na pwedeng panooran ng movies at meron ding hidden na Alexa speaker na nakapwesto sa cove light na kapag pinatutugtog ay para ka nang naka-surround sound. Ito nga pala yung speaker na hindi mo na kailangan pindutin sa body niya para mag-on and off kasi voice command na siya. Kagaya ng ibang mall, pinagbabawal din sa mall na yun na ang magsara ng stall habang hindi pa eksaktong closing time. 8 PM nga pala nagsasara yung mall na yun. Pero around 7:50 ng gabi ay pinapatay na nila yung aircon ng buong mall. At dahil wala na yung ingay ng aircon, magiging sobrang tahimik yung buong mall kahit pa nandun pa naman yung mga tenants at mga mall goers. Kinaganda naman nun para sa amin ay magiging aware kami kung meron pa bang mga appliances na nakasaksa kagaya ng TV or ng speaker. Nakasanayan pa nga namin mag-command ng Alexa, shutdown, para makasiguro na patay na nga yung speaker. At kapag pumatak na ang saktong alas 8 ng gabi, ay maririnig mong magsisipito ang mga gwardya ng mall. Hudyat iyon na maaari nang magsara ng stall ang mga tenant at pwede nang lumabas ng mall. Mahigpit na sinusunod yon ng lahat ng tenant para maiwasan yung violation. Violation is equal to penalty. So kung ayaw mo magastusan, kailangan mo sumunod. So isang araw, habang naka-duty ako sa store, nakita kong papasok yung guardian ng mall sa shop namin. Kinabahan ako agad kasi unang pumasok sa isip ko, baka may violation kami kasi usually yun lang naman yung rason pag kumakausap sila ng tenants. Pero paglapit niya sa akin, bigla niya lang tinanong na, may speaker ba kayo dyan? At sa takot ko naman na baka violation din yun ay hindi ako nagdalawang isip i-deny at sinabi kong, wala naman po, bakit? Sumagot naman yung guard ng, sure ka? Kasi kaninang madaling araw may naririnig kaming mga tugtog. Parang parang violin, parang mga kanta sa simbahan ba. Hinahanap namin yung tunog kasi medyo malakas tapos tingin namin dito galing sa loob. Umakto lang ako noon na parang nagulat kasi nga naman nasabi ko wala kaming speaker. Hindi naman sana ako kakabahan pero kahit yung guard yung nagkukwento parang kinakabahan din talaga. Kasi sabi niya pa, hindi naman ako nananakot kasi hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Pero mga isang oras tumunog yun eh. Tapos tumigil lang ng mga alas 3. Pagintong paghinto ng tunog, sabay-sabay naman nagputukan yung mga lobo dun. Sabay turo niya dun sa mga balloons na nakaset up dun sa activity area ng mall. Na-imagine ko na nga lang kung gaano kadilim at gaano katahimik yung mall sa gabi at sa madaling araw. Tapos may maririnig kang gaano nakakatakot na tunog. Tapos sabay-sabay na magpuputukan yung mga lobo. Kaya sabi ko na lang sa guard, Kuya, huwag ka namang manakot. Natawa lang sa akin yung guard pero nagkwento na rin siya na sabi niya, hindi naman talaga may iwasan yung mga ganang pangyayari kasi ganun na rin naman talaga katanda yung mall na yun. Nakwento niya nga na minsan na rin may nagpakamatay dun sa mall na yun. Doon mismo sa third floor sa tapat ng shop namin ay tumalon yung isang estudyante pababa sa first floor. Hindi na nga ako nagulat sa kwento ng guard na yun kasi pati yung kuya ko alam niya yung pangyayaring yun. Tsaka dito sa Cavite ay hindi na rin talaga bago yung mga ganong senaryo. Marami ng beses na nababalitaan may mga nagsusuicide, tumatalon sa matataas na floor ng mga malls. At yung mga reasons na nangyayari ay nagba-viral pa nga sa mga social media. Maya-maya din nga ay umalis na rin ng guard. Agad-agad nga ay tinawagan ko yung tatay ko na kauuwi lang ng bahay galing dito sa store. At kinuwento ko naman yung sinabi ng guard. Sabi niya, imposible naman na mag-play yun ng kusa nang walang nagko-command. Tsaka patay din yung wifi. Tanda ko pa nga na sinaksa ko yun kanina pagpasok ko eh. Doon na ako mas kinabahan kasi paano nga naman tutugtog yung Alexa kung walang wifi? At wala ding magko-command. Anyway, yun lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig. Sa mga nais magpadala ng kanilang mga truth stories, mag-send lamang po kayo sa email na makikita sa description box. Again, this is Scaredy Cat and see you guys sa next upload. Bye!